Sa pagkakataong ito, kumuha po tayo ng update sa mga pinsala ng lindol at mga naging aksyon ng pamahalaan mula kay ASEC Bernardo Alejandro IV ng Office of Civil Defense. Yes, good afternoon po. So based po sa initial assessment ng Office of Civil Defense ngayong araw po, talagang lumalabas na severely affected areas ay yung Manay, Davao Oriental with the highest number of affected population, followed by Tarragona, Davao Oriental, and of course yung Mati, no, kasi we have been receiving reports na medyo na-overwhelm yung mga hospitals doon at kaya doon po tayo nakatutok dito sa Davao Oriental. So Mati, Manay, and Tarragona. And dito naman sa Pantukan, Davao de Oro, which nagkaroon ng mga landslide events. And other areas po, tuloy-tuloy pa po ang ating pagkuha ng mga assessment and reports. But so far, we received already reported in terms of death, no? 8 po ang nai-report ng Region 11 with 395 injuries. In terms of damaged houses naman, halos umaabot na po ng 713 houses, of which 112 ay totally damaged. So tuloy-tuloy po ang pag-responde natin at pagkaroon ng assessment doon sa area. At ngayong araw po, 2 beses po tayo nagkaroon ng assessment dito sa Camp Aguinaldo para matukoy kung ano pong mga pangangailangan na maibaba doon sa area. Kasi ito po ang utos ng ating Pangulong Marcos Jr. na talagang all hands tayo at kailangan na matugunan kaagad ang mga pangangailangan doon sa area po. ASEC Luisa Erispe po ito ng PTV4. Nabanggit nyo na 8 na po yung namatay. Saan lugar po yung nadagdag na isa? Kasi kahapon ay 7 lang po yung nabanggit na nasawi dahil nga po dito sa lindol. Oo, dito kasi sa Mati, may tatlong reported na matay, tapos sa Davao de Oro, sa Pantukan, 4, 3 sa Pantukan, tapos Maragusan sa San Mariano, 1, so 4. Doon po ang may dagdag and 1 sa Davao City. So again, Davao de Oro 4, Davao Oriental 3, at Davao City 1. So again, subject for validation and verification po ito. Report na po ba kung ano yung nangyari dito sa isa sa nasawi? Siya po ba ay nadaganan, nasa bahay? Ano po kaya yung initial report? Oo, yung isa sa Mati, ito yung nadaganan or ng collapse wall. Ito yung nakita natin babae. Tapos yung isa naman na meron pong nadaganan ng mga supply ng oxygen, no? And then yung isa doon sa Mati ay cardiogenic shock. So yun po ang report doon sa Mati. So mostly nadaganan po sila ng mga fallen debris po. ASEC reported damages na lang po. Magkano na kaya yung extent ng naging damages nitong lindol, lalo po sa Davao Region? Opo, sa Davao Region, ongoing pa po. But we got report already sa Caraga, no? Umaabot na po yung losses in terms of losses. Initial lang po, 1.7 million. But again, yung ating mga rapid damage assessment team sa buong region na affected, hindi lang po sa Davao, hanggang Caraga po and Region 12, ay umiikot po just to get the exact extent ng ating damage. Just like sa Cebu po, na halos umaabot na po ng 1.9 billion. Yung sa Cebu, I'm sure dito sa region sa Mindanao ay makukuha din natin yan in the next few hours. Last na lang po siguro, ASEC Bernardo, kamusta po yung mga linya ng kuryente? May supply na po bang kuryente yung ating mga kababayan? Oo, karamihan naman sa Davao Region and those affected ay na-restore na yung power, but meron pong ibang area, no, just like in Mati, na hindi pa po fully restored. So tuloy-tuloy po ang ating DOE, nandyan na po ang kanilang Task Force Resilience na na-activate na po para dito sa Davao Region para matugunan po ang pagre-restore ng power supply doon sa area. Maraming salamat po, ASEC Bernardo Alejandro IV ng OCD.